nakalimutan mo na ang iyong GCash MPIN at hindi ka na makapasok sa iyong account, huwag kang mag-alala dahil sa video na ito ay ipapakita ko sa iyo yung pinakabagong paraan kung paano mo marireset ang iyong GCash MPIN ngayong 2026. Gamit lamang ang iyong registered mobile number. Be sure na tapusin mo ang video na ito dahil sa dulo, babahagi ko sa iyo yung ilan sa mga dahilan kung bakit minsan ay hindi gumagana yung GCash MPIN reset at kung paano ba ito maayos. Kaya naman bago tayo magpatuloy, be sure ay nakasubscribe ka na sa ating YouTube channel para updated ka kapag meron na tayong bagong video. Bago tayo magsimula, ako nga pala si John Mendoza Susi, na kung saan sa YouTube channel na ito, Naka-Tutorials Vlog, ay nagsishare ako ng mga online tips and online tutorials. So nakalimutang GCash MPIN, paano nga ba ito i-reset? O paano nga ba i-reset ang GCash MPIN? So una, ang kinakailangan mong gawin ay buksan ang iyong GCash application. At sa login screen nito ay makikita nyo yung Forgot MPIN. So itap mo lang ito. Then step 2, enter your mobile number. Ilagay nyo lang ang inyong registered GCash mobile number. Siguraduhin na tama ang GCash mobile number na ilalagay nyo dahil dito ipapadala yung verification code. Then kapag tama na ito, pindutin mo lang yung next. Then step 3, enter OTP. Magpapadala ang GCash ng one-time password. So hintayin nyo lang yung text message na ito. Then kapag na-receive nyo na, i-enter nyo lang yung OTP verification. Siguraduhin nyo nga din pala na may signal ang inyong SIM at huwag din i-refresh ng paulit-ulit. Kung sakali naman na hindi dumating yung OTP, ay pwede mo itong ulitin after ng ilang minuto. Then step 4, identity verification. Depende ito sa inyong account. Maaring humingi si GCash ng ilan sa mga sumusunod, tulad na lamang ng face verification, valid ID, o kaya naman ay security question. Huwag kang mag-alala dahil normal lang ito dahil bahagi ito ng kanilang security. Then after mag-successful ng verification, ay pwede ka na mag-create ng bagong MPIN. Tip nga lang pala sa paggawa ng bagong MPIN. Pumili ka ng MPIN na madaling matandaan pero mahirap mahulaan. Then kapag nakapag-set ka na ng bagong MPIN, congratulations at okay na yan. Nga pala, kung nakatulong sa iyo yung GCash updated tutorial na ito, ay huwag mo namang kalimutang bigyan ng like. At kung okay lang din naman, ay mag-subscribe ka na din para updated ka kapag meron tayong bagong tips and tutorials about GCash. Especially ngayong year 2026. Nga pala, para naman sa ilang mga dahilan kung bakit hindi gumagana yung reset GCash MPIN, isa sa problema na ito ay yung hindi dumarating yung OTP kapag nagre-reset ka ng MPIN. Possible reasons nito ay mahina ang signal, full na pala ang inbox mo, o kaya naman ay temporary network delay. Ang pinakamagandang unang gawin dito ay i-restart ang iyong phone. Isang problem din na pwede mong ma-encounter ay yung face verification failed. Ang gagawin mo dito ay be sure na maliwanag yung paligid mo. Then mas okay din na walang takip yung mukha mo. At be sure na malinis ang iyong camera. Isa pang problem ay yung temporary lock account. Kapag maraming maling MPIN ang iyong na-enter sa iyong GCash account, maaaring pansamantalang malak ang iyong account. Ang pwede mo lang magawa dito ay hintayin mo lang yung oras kung kailan mo pwedeng subukan na mag-login ulit. Mag-add na nga din pala ako ng safety tips para sa iyong GCash account. Kahit kanino ay huwag mo i-share ang mga sumusunod tulad na lamang ng OTP, ang iyong MPIN, at kasama na din yung verification code. At tandaan mo din na minsan ay may mga nagpapanggap na sila si GCash. Kahit anong mangyari ay huwag mong ibibigay dahil si GCash ay hindi niya kinakailangan ng mga yan para ma-access ang iyong account. So yun lang mga ka-tutorial, sana'y nakatulong sa inyo yung video natin ngayon kung paano yung gagawin kung sakaling nakalimutan nyo ang iyong GCash MPIN at kung paano ba ito i-reset. Kung meron pa kayong ibang katanungan, ay pwede kayong mag-comment down below at sasagutin natin yan o kaya naman ay gagawan din natin ng video tutorial. Kaya be sure na nakasubscribe ka sa ating YouTube channel. Again, thank you for watching and always remember, never stop learning because life never stops teaching.